ko ulit to, si Eric Pagaduan. Ayan, so may question ako sa inyo. I'm sure na try mo nang gumamit ng whitening soap, di ba? Tapos yung iba doon, effective. Yung iba hindi. Pag pumunta ka nga sa mga supermarket ngayon, tabi-tabi doon yung mga, ano di ba, yung mga whitening soap. Tapos pag nanood ka ng commercial, some of them nagpa-promise puputi ka in just how many weeks. Pag ginamit mo, hindi naman totoo. Tapos yung iba doon, ang mahal-mahal. Yung iba, nagko-cost ng 150 pesos. Isang bar, and then hindi naman effective. Tapos minsan, iitim ka pa. So ngayon, sana samahan nyo ako. Puntahan natin tong mga supermarket na to, and then bibilin ko yung mga product na to. Tapos, i-analyze natin kung ano ba yung content nito, kung nakakaputi ba talaga siya. Tapos, signan na din natin yung comment ng ibang tao about dun sa product na yun. Kasi nakakita ako dun sa isang parang site, nag-comment dun yung mga tao kung ano yung naging effective na soap sa kanila. And then, yung sa akin na din, kung ano yung naging effective na soap sa akin. So, sana samahan nyo ako. Tara! Ayan, so, ito yung product na mga sinasabi ko sa inyo. Yung kojic acid, ayan, kojic acid. Tapos yung glutathione soap, ayan, sikat na sikat to ngayon, glutathione soap. Tapos yung pinakasikat, papaya soap. Ayan, bawal pakita yung brand kasi baka madimanda ako. So ayan, so unahin muna natin yung kojic acid. So ano ba tong kojic acid na to? Kojic acid, sabi dito, kojic acid is a byproduct in the fermentation process of malting rice for use in the manufacturing of sake, or the Japanese rice wine. It is a mild inhibitor of the formation of pigment in plant and animal tissues. It is also used in food and cosmetic to preserve or change color of substances. It is used on cut fruits to prevent oxidate browning, in seafood to prevent pink and red colors, and in cosmetic to lighten skin. Kojic acid also has antibacterial and antifungal properties. So, yan, ginagamit siya dun sa mga, halimbawa, may mga prutas-prutas, and then, halimbawa, apple. Diba pag kinagat mo yung apple, after how many minutes, mag-iiba yung kulay niya. Yun yung oxidate na tinatawag, or yung oxidate browning. So, yung kojic acid, pag nilagay siya dun sa fruit na yon, hindi siya magiging kulay brown. Ibig sabihin, nape-prevent niya yung oxidative browning. So, that is kojic acid. So, yun yung kojic acid. And then, after nung kojic acid, sunod na natin yung glutathione soap. I'm sure, gumamit na kayo nito kasi ito yung pinakamabenta daw ngayon eh, yung glutathione soap. Ayan, glutathione soap. So, ano ba itong glutathione soap na to? So, glutathione. Glutathione is a tripeptide. It contains an unusual peptide linkage between the amine group of cysteine and the carboxyl group of the glutamate side chain. Glutathione, an antioxidant, protects cells from toxins such as free radicals, etc., etc., etc. So, dito wala namang sinasabing whitening. Ayan, so, isunod na natin agad-agad yung papaya soap. Ano ba tong papaya soap na to? So, nabasa ko, itong mga papaya soap na to pala, ay meron silang enzyme na tinatawag na papain. And ano naman tong papain na to? According to the dictionary, papain, an enzyme that catalyzes the lysis of protein obtained from the unripe fruit of papaya. It is used as a meat tenderdizer and in medicine as a digestive aid. So, yun yung sinasabi. And then, etc., wala naman ditong sinasabing whitening effect sa skin. So, yun yung sabi dito. Pero, according to research, ito namang mga research na pinuntahan ko, ang papain daw ay nakakapagpaputi. Pero there is no scientific basis. Ayan. So, ngayon naman, tignan natin yung mga comment ng ibang tao na gumamit ng mga soap na to. Search natin sa internet. Ano kayang masasabi nila? Naging effective kaya to sa kanila? Ayan. Samahan nyo ako. I've been using Likas Papaya for years now. It worked for me, but hindi masyado. Medyo mabagal ang result. And then, sabi naman ni Jency, I tried Likas Papaya once, but my skin ain't hiyang to it. I developed rashes all over. Terrible, sabi ni Jency. And then, sabi naman ni Ria, sister ko pumuti kakagamit ng Likas Papaya.
Yun. And then, other comments. Sabi ni Brew, kojic acid soap works for me. It has the highest and purest ingredients that whiten skin, as it helps remove dark spots, blackheads, and other skin blemishes. Ilang araw pa lang, dami nang nagsasabi na pumuputi na ako. I got it from my friend. So, yun yung sabi naman ni Brew. Another one, sabi, likas papaya. No, hindi ko ginagamit. I develop rashes super. Ang kati-kati at ang pula-pula. Kala ko kung ano na yung tumubo sa akin. Hayun, nagpa-derma tuloy ako at bumili ng special soap to remove the itch and rashes. Ayan, so bad. May mga allergic pala sa papain or papaya soap. Ayan, sabi ni Fashion Expert, I like kojic acid. But like all whitening soap, it can make my skin dry. So, I use cocoa. Ayun, so nakita natin yung comment nila. Ngayon naman yung sa akin, yung naging experience ko. So, ano na ba dito yung mga nagamit kong soap? Nagamit ko na sila lahat. Actually, yes. Nagamit ko na yung papaya soap, yung kojic acid, tsaka yung glutathione soap. So, ano naman ang masasabi ko? Yung sa papaya soap, parang it will take super tagal na panahon to see result. And hindi siya talaga nakaka-white. Nakaka-light lang siya. Para sa akin kasi iba yung nakaka-white sa nakaka-light eh. Yung light, yung halimbawa, brown ka and then naging light brown ka lang, ganun. Tapos yung white, yung talagang white, as in yung kulay white. So, yung papaya soap, na-disappoint ako kasi hindi siya masyadong naging effective sa akin and then naging oily skin pa ako. Yung nung gumamit ako noon, parang every wash ko, how many minutes lang, oily na naman yung skin ko and then nagkaka-pimples pa ako. Pero medyo nag-light lang. Nag-light brown yung skin ko. And then yung glutathione soap naman. What can I say about glutathione soap? Actually kasi diba, ang glutathione para maging effective, kailangan talaga intake. Kailangan inumin mo talaga. And then in large dose, kailangan i-overdose mo siya in 1,000 milligrams a day. Ganon. Overdose yon. Ang side effects ng overdosing of glutathione is white skin. So, parang nilalagay mo siya sa soap, hindi mo naman kakainin yung soap, diba? Sa katawan mo siya. Paano ka puputi, diba? Diba sabi dapat intake siya. So, pero, kung gusto nyo ng healthy skin, kasi glutathione, diba, is an antioxidant. So, kung healthy skin ang hanap nyo, and then kung gusto nyo magpantay-pantay, halimbawa meron kayong parang mga imperfections, glutathione ang i-advise ko sa inyo. Kasi, dati, diba, nagkaroon ako ng mga pimples, parang may mga acne scar ako. Medyo naglighten yung acne scar ko, medyo naging healthy skin, nagpantay-pantay, and then hindi ako masyadong tinubuan ng pimples. As in talaga hindi ako tinubuan ng pimples. Pero yung whitening, parang hindi siya masyadong whitening para sa akin, yung glutathione soap. And then, ano yung naging effective sa akin? Ang naging effective sa akin yung kojic acid. Ayan, kojic acid, yun talaga yung naging effective sa akin. Siguro, more than 6 months or 8 months, gano'n na akong gumagamit nito. And then, papakita ko sa inyo yung before and after. So, ayan. Ito yung before ko. Here by my side, you're what is to see. I am all alone without you. So, yun. Nakita nyo yung before ko, diba? And then, yung after. Siyempre, pumuti naman ako siguro kung napapansin nyo. So, yun. Kung gusto nyo ring pumuti, kojic acid soap. Ayan, ito lang yung ginamit ko. Pumuti ako talaga, promise. So, depende naman sa inyo eh. Kung saan kayo hiyang, yun yung gamitin nyo. Kung halimbawa, hiyang kayo sa papaya soap, sure, papaya soap ang gamitin nyo. And then, kung glutathione, sure, glutathione. Pero, ulitin ko, yung glutathione talaga, dapat intake and should be in overdose. Kailangan 1,000 milligrams a day. With vitamin C pa siya kasi may synergistic effect yung vitamin C tsaka yung glutathione. Mas magiging maputi ka kung nagtitake ka ng glutathione 1,000 milligrams and then with ascorbic acid, vitamin C. And then kung gusto nyo sabon lang, ito, kojic acid. Ayan. Ulit, kung gusto nyo pumuti, gamit ang sabon, pinaka the best ang kojic acid. Ayan. So sana sabahan nyo ulit ako sa mga susunod kong video. Ayan. Ako po to ulit, si Eric Pagaduan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.